Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Chito. Walang eksaktong taon. Donsor, Sorsogon. Ang sabi nga ng nakararami, hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay nakita at naranasan na ng mga tao. May iilang pangyayari sa paligid natin na hindi mo aakalaing nangyayari pala. Ito ang karanasan ko. Itago po ninyo ko sa pangalang Chito. At ang kwentong ito ay tungkol sa aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Panggong. Lumaki po ko sa syudad. At syempre, nakasanayan ang buhay sa lansangan. Sa totoo lang, pariwara ang buhay ko bilang binata. Sa edad na 17, pinadampot ako ng mga magulang ko para dalhin sa Boys Town. Gawa ng lumaki akong delinkwente. Hindi naman sa may galit ako sa mga magulang. Pero hindi mo rin ako masisisi dahil palaging abala ang mga ito sa kanilang negosyo at laging kasama ko sa bahay ang katulong namin at isang aso. Simula pagkabata, hindi ko naranasang lumabas kasama ang mga magulang ko. Mas madalas ko pang kasama si Yaya kaysa sa nanay ko, kaya naman mas malapit ang loob ko sa kanya. Sa tuwing may mga programa sa paaralan na kailangan ng magulang, si Yaya ang pumupunta. At kahit pa nang nagtapos ako ng sekundarya, si Yaya pa din ang nagsabit sa akin ng medalya. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Kahit papano, may laman din naman ang utak ko. Sa katunayan, nasa honor roll po ako simula elementarya. Saka na lamang napariwara ang buhay ng mga panahong nag-aaral na ako sa kolehiyo. Kung bakit ko kinikwento ang lahat ng ito, simple lang, dahil ito ang naging dahilan kung bakit naranasan ko ang isang pangyayari na lubusang nakapagpabago sa aking buhay. Nang mga panahong ito, kasalukuyan akong nasa Boys Town. At kagaya ng sinabi ko, walang pakisakin ang mga magulang ko. At kagaya ng dati, si Yaya pa din ang sumulo sa akin. Alam mo iho, parang nagsasawa na akong makita kang pabalik-balik dito sa Boys Town. Bakit hindi ka nalang pumunta sa probinsya? Wika ni Yaya Elena. Ano naman pong gagawin ko dun, Yaya? Alam mo naman na hindi ako sanay mamuhay sa probinsya eh. Alam ko, pero malay mo, magbago ang pananaw mo sa buhay. Saka paraan na din yun para kahit papano, malayo ka sa mga magulang mo. Wala na kayong ginawa kundi magbangayan eh. Pero ang tanong, Yaya, papayag kaya sina Daddy at Mami? Papayag ang mga yon. Alam mo namang kapag ako ang nagsalita, pinapakinggan ng dalawang yon. Ako nang bahalang makipag-usap. O siya, iligpit mo na ang mga gamit mo nang makaalis na tayo dito. Pag-uusap namin ni Yaya Elena, dali-dali naman akong nagligpit. Dahil sa wakas, makakaalis na ako sa impyernong lugar na ito. Sa isip-isip ko, mas mabuti na nga lang sigurong doon ako sa probinsya. Si Yaya Elena, malayong kamag-anak nila Papa. Sa pagkakaalam ko, tiyahin niya ito sa pinsan. Pagkarating sa tahanan, nakita kong nakapamewang sa pinto si Papa. Hindi ko na ito pinansin dahil kagaya ng dati,
Parang kriminal ang tingin nito sa akin. Talagang nawalan ka na ng respeto sa akin, Chito. Mas mabuti nga siguro ang sinabi ni Yaya Elena mo. Doon ka sa Sorsogon. May pakialam po ba kayo sa akin, Tay? Wala naman, hindi ba? Tama ka po. Mas mabuting ang lumayo na lang ako sa inyo ni Mama kaysa araw-araw na impyerno ang harapin ko. Tugon ko sa kanya. Hindi ko sinasadyang sagutin si Papa ng ganon. Siguro, dahil lamang sa galit. Kaya nasabi ko ang mga bagay na yon. Sumilip ako sa pinto ng kwarto. Nakita ko si Papang umiiyak. Bahagya akong nakaramdam ng pagsisisi sa sinabi ko. Pero wala eh. Nabitawan ko na ang masasakit na salitang yon. Kinabukasan, kaagad din naman kaming umalis ni Yaya papuntang Sorsogon. Hindi naman pinakita ni Mama at Papa na malungkot sila. Ramdam kong yon ang nararamdaman nila. At kahit papano, bago ko umalis, niyakap ako ni Nanay. Inihatid kami ni Papa sa estasyon ng bus. Kaagad na akong umakyat. Hindi ko na pinansin pa si Papa. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi nakokonsensya ako sa mga sinabi ko. At kahit paalis na ang bus, nanatili si Papa sa kanyang kinatatayuan. Nako iho, mahirap tiisin ng mga magulang mo, hindi ba? Pero kailangan, dahil lalala lamang ang sitwasyon. Tama po kayo, Yaya. Mas mabuti na din po siguro ang ganito para hindi na kami magkasakitan pa. Tama ang narinig niyo. Suwail po kong anak. Pero hindi ko alam na pagsisisihan ko ito dahil sa magiging karanasan ko sa probinsya. Mahaba-haba ang biyahe papunta sa lugar na yon at dahil hindi pamilyar sa akin, pakiramdam ko nasa ibang mundo na ako dahil sa ganda ng lugar. Bumaba kami sa estasyon ng Sorsogon. Mula doon ay sumakay naman kami ng tricycle. Papunta sa mismong baryo nila Yaya Elena. Habang nasa biyahe, bahagya akong nakaramdam ng takot. Na tila unti-unting nawawala ang koneksyon ko sa mundong nakasanayan. Ilang minuto pa ay dumating na kami sa lugar nila Yaya Elena. Kaagad sumalubong sa amin ang anak nito. Kinuha ang mga dala naming gamit. Matapos ay tumuloy na kami sa kanilang tahanan. Hindi kagaya ng bahay namin sa Maynila. Maliit lamang ang lugar. Ngunit napakaaliwalas at ramdam mo ang kapayapaan. Itinuro sa akin ni Yaya Elena ang magiging silid ko. Natuwa ko dahil napakaganda ng silid at kahit walang bentilador, napakalamig doon. Matapos kong isaayos ang mga gamit, lumabas ako ng silid upang kumain. Kakaiba ang mga pagkain doon dahil karamihan ay may gata. Ang pinakamasarap na natikman ko ay ginataang kuhol. Habang kumakain, nag-uusap sina Yaya Elena at ang anak nito. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi dahil lokal na dialekto ang kanilang ginagamit. Ngunit napapansin kong panay ang lingon nila sa akin. Tila may kung anong sinasabi ang anak niya na ako ang pinatutungkulan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay kagad ding umalis ang binata. Ay Yaya, ano po yung sinasabi ng anak niyo? Parang ako po yata yung pinag-uusapan niyo kanina eh. Wala naman iho. Bilisan mo na dyan at na makapagpahinga ka na. Mamaya may pupuntahan tayo. Tugon ni Yaya Elena. Kinahapunan, inaya ako ni Yayang maglakad-lakad. Inikot namin ang baryong tinitirhan nila.
napansin kong tila pailalim ang tingin ng mga tao sa amin, lalo na sa anak ni Yaya. Hindi ko alintana ang mga tao dahil naaaliw ako sa mga tanawing nasa paligid. Humihinto si Yaya sa mga kakilala niya at nakikipag-usap sandali. Matapos ay nagpapatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang bahay ng anak niyang si Panggong. Bagaman binata lang ito, mas pinili niyang bumukod sa mga kapatid. May sarili itong lupang sakahan at mga alagang kalabaw. Ang tinitirahan nito ay sakop na ang kabilang baryo. Tumigil kami sandali sa tahanan nito upang kumain ng buko. At habang naroon kami, nagkwento si Panggong tungkol sa lugar na tinitirahan. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero ang baryong ito, kuta ng mga aswang Chito. Kaya huwag kang pupunta dito nang hindi ako kasama. Wika ni Panggong. Medyo natatawa ako, pero hindi ko pinahalata dahil seryoso ang mukha ni Panggong. Ano? Aswang mga nakatira dito sa baryo na to? Hindi ba? Halos kalapit lang to ng baryo niyo ni Yaya? Tanong ko sa kanya. Oo, Chito. Totoo ang sinasabi ni Panggong. Baryo nga ng mga aswang ang lugar na ito. Pero hindi sila nangangahas na tumawid at manggulo sa kabilang baryo. Ang isa pang dahilan ay ang presensya ni Panggong sa lugar na ito. Bakit naman po sila natatakot kay Panggong? Si Panggong ang nagmana ng kakayanan sa panggagamot ng tatay niya na nooy kinakatakutan din sa lugar na ito. Tugon ni Yaya Elena. Napatingin ako kay Panggong. May dahilan naman talagang katakutan siya ng mga aswang. Dahil bukod sa talagang nakakatakot nitong itsura, ay napakalaking tao din ito. Maya-maya pa, lumapit ito sa amin. May iniabot kay Yaya Elena. Sabihin mo sa kanya na wag itong tatanggalin kung ayaw niyang pag-initan ng mga aswang dito. Wika ni Panggong. Tinignan ko ang bagay na iniabot ni Panggong kay Yaya Elena. Isa itong uri ng kwintas na gawa sa basyo ng bala. Habak ang tawag nila sa bagay na yon. Isinuot naman ito sa akin ng matanda. At matapos ay nagpaalam na kami sa kanyang anak. Yaya, para sa naman po ang kwintas na ito? Para sa protection mo ang kwintas na yan. Kaya wag na wag mong tatanggalin. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Panggong, totoo ang lahat ng yon. Sa mga susunod na araw ay malalaman mo ang sinasabi ko. Tugon ni Yaya Elena. Bahagya akong nakaramdam ng takot na mga sandaling yon. Ngunit mas nangibabaw ang kuryosidad sa mga bagay-bagay doon sa lugar. Pagdating sa bahay ni Yaya Elena, itinuloy nito ang kwento tungkol sa yumaong asawa. Ayon dito, kinilala ang kakayanan ng asawa sa lugar. Simula nang mapatay nito ang itinuturing na pinuno ng baryo ng mga aswang. Simula nun, nanirahan ito sa mismong baryo para mabantayan ang kilos ng mga nakatira doon. Nang mamatay ang matanda, ipinamana nito ang mga kakayanan kay Panggong. Ipinakita naman ng binata ang reputasyon bilang sunod na tagapagbantay. Kaya ba hindi umaalis si Panggong sa baryo na yon? Oo, iho. Tungkulin ni Panggong ang magbantay sa lugar na yon. Dahil hindi pwedeng walang tumingin sa mga nakatira doon. Pero hindi sa lahat ng oras, nababantayan niya ang mga ito. Marami pa din ang nakakalusot at gumagawa ng gulo sa paligid.
Kaya sinasabi sa'yo ni Panggong na huwag mong tatanggalin ang kwintas na yan. Tugon ni Yaya Elena. Matapos ang pag-uusap na yon, naghahain na ng hapunan si Yaya Elena. Habang kumakain kami, dumating ang ilan nilang kamag-anak upang mangamusta. Nauna na akong tumayo sa lamesa dahil hindi ko naman naiintindihan ang mga pinag-uusapan ng mga ito. At dahil maaga pa naman, naisipan kong tumambay muna sa bakuran sandali. Nanibago ko sa lugar dahil napakatahimik ng paligid. Taliwas sa nakasanayan kong buhay sa syudad. Nakaupo lang ako sa bangkong gawa sa kawayan habang nakatingala sa kalangitan. Ilang minuto din akong nakatulala nang biglang may kung anong aninong dumaan. Nagulat ako kaya naman napaupo ako ng maayos. Nanatili akong nakatingin sa langit. At sa pagkakataong yun, nakumpirma kong hindi ako namamalikmata. Isang malaking ibon ang dumaan sa bandang itaas ko. Bigla akong kinilabutan. Hindi makalis sa kinauupuan nang bigla akong hilahin ni Yaya Elena papasok ng tahanan. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalabas ng bahay ng mag-isa? Chito, makinig ka. Dahil dito sa probinsya, hindi uubra ang katigasan ng ulo mo dito. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Baguhan ka dito, Chito. Kaya hindi ka makakaligtas sa mata ng mga aswang sa paligid. Nagsisisi na akong isinama kita dito. Tugon ni Yaya Elena. Nakaramdam ako ng takot. Lalo pa nang sabihin ng isa sa mga bisita na hindi titigil ang mga aswang hanggat hindi nila ako nakukuha. Minarkahan ka na ng aswang nung magpunta kayo sa baryo. Kaya hanggat maaari, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Elena, ang mabuti pa sabihan mo si Panggong dahil siya lamang naman ang may kakayanang pigilan ng mga ito. Wika ng isang matanda na nagngangalang Manggoryo. Delikado na kung ipapatawag pa natin si Panggong sa ganitong oras ng gabi. Bukas na bukas, sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Pag-uusap ng mga ito, nanatili ang mga kalalakihan sa bahay ni Yaya Elena para magbantay. Natatakot ang mga ito sa nangyari dahil ayon sa isa sa mga kalalakihan, kung hindi napansin ni Yaya na nasa labas ako, malamang pinagsasaluhan na ng mga aswang ang katawan ko. Sige na, Chito. Matulog ka na at kami na ang bahala dito. Wika ni Yaya Elena. Kaagad naman akong pumasok sa kwarto. Habang nakahiga, pinakikiramdaman ko ang paligid. Pinakikinggan ang mga ingay na gawa ng mga kulisap. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, ginising ako na mabangong amoy ng nilagang saging. Magandang umaga sa'yo, Chito. Halika na at luto na ang nilagang saging. Kumain ka na at may pupuntahan ulit tayo. Wika ni Yaya Elena. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi ni Yaya. Tila ipinapain ako sa kapahamakan. Yaya, alam mo naman na kamunti ka na akong pagpestahan ng mga aswang kagabi, di ba? Bakit aalis na naman tayo? Tanong ko sa kanya. Oo, Chito. Alam ko. Kaya nga tayo aalis. Para pumunta sa kabilang baryo at ipakita sa kanilang hindi kanila pwedeng galawin. Sige na. Bilisan mo na ang pagkain. Nag-aantay na si Panggong sa labas. Tugon ni Yaya Elena. Matapos kong kumain ng ilang pirasong saging, dali-dali na din akong nagbihis. Pagkalabas ng tahanan, naroon na nga si Panggong.
Inantay lang naming matapos mag-ayos si Yaya Elena at kagad ding tumuloy sa aming destinasyon. Medyo kinakabahan ako sa pupuntahan namin, pero naroon din yung pagkamangha dahil iniisip ko kung ano ang maaaring mangyari. Pagdating namin sa kabilang baryo, ilang minuto pa ay narating na namin ang tahanan ni Panggong. Panandaliang kaming nanatili doon dahil kailangan akong kausapin ng anak ni Yaya. Tanggalin mo ang binigay ko sa iyong habak. Maglalakad ka sa baryo kasama si nanay at hayaan mong lapitan ka ng mga tao doon. Huwag kang mag-alala. Nakasunod ako sa inyo. Wika ni Panggong. Hindi ko lubos maintindihan ang gustong gawin ni Panggong. Pero dahil gusto ko ding malaman, sumang-ayon na lamang ako. Matapos ng pag-uusap namin, lumabas ako ng bahay. Nagsimulang maglakad papasok sa baryo. Nasa bandang bukana ang tahanan ni Panggong. Medyo malayo pa ito sa mismong karamihan ng mga kabahayan. Habang papalapit ako sa mga ito, napapansin kong nagtitipon-tipon ang mga tao. Isa-isang humahawak sa akin ang mga ito. Ang ilan ay nakangiti, na tila nasisiyahan na naroon ako. Ang ilan naman ay mahinang umaangil habang tumutulo ang laway. Dahilan para unti-unti akong kabahan. Bago pala kami umalis, binilinan din ako ni Panggong na wag lilingon sa likod. Kaya tuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad. Ngunit may isang lalaking biglang humila ng kamay ko. Nanlilisik ang mga mata nito na tila gusto kong lapain. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang sandali lang ay sinubukan nitong kagatin ang kamay ko. Ngunit isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Dahilan para sumubsob ito sa lupa. At nang makatayo, tila asong nabahag ang buntot na pumasok sa tahanan. Hindi ko din maipaliwanag kung para saan ang ginawa ni Panggong. Ngunit kalaunan, ipinaliwanag niya din ang mga bagay-bagay sa akin. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng lumingon sa pinanggalingan ko, yun ay dahil maaari kong makita ang totoong anyo ng mga nilalang na nakapaligid sa akin. Ikalawa, ginagawa nila ito bilang bahagi ng ritual ng pagkilala sa akin ng mga aswang. Inakala ko na magiging maayos na ang lahat. Ngunit sinabi ni Panggong na bukana pa lamang ng baryo ang aming nadaanan. Nakikita mo ba ang tumpok ng mga bahay na yon? Doon tayo talagang pupunta. At uunahan na kita, Chito. Gutom na ang mga taga roon. Wika ni Panggong. Paano kaya kung hindi na tayo tumuloy papunta doon, Panggong? Mukhang delikado. Baka mapahamak lang tayo. Wika ni Yaya Elena. Magtiwala lang po kayo sa akin, Nay. Walang mangyayari sa alaga ninyo. At isa pa, ito na ang pagkakataon para magamot ang kuryosidad ng binatang to. Muling wika ni Panggong. Hindi na ako nagsalita. Dahil na mga sandaling yun, nagsisimula ng mga tug ang mga tuhod ko. Pero tumuloy pa din kami sa pagpasok sa mismong baryo. Bigla akong kinilabutan nang makita ang mga nakasabit na buto ng tao sa atangan ng bahay. Ang mga matatandang nakaupo sa gilid ng daan, tila asong naglalaway habang nakatitig sa akin. Pero sa isip-isip ko, dito ko lang naranasang maging sentro ng atensyon. Pero hindi ito ang gusto ko dahil nakatitig sa akin ang mga tao. At tingin nila sa buo kong katawan, marahil ay naglalakad na piraso ng hamon.
Natanong ko din ang sarili ko kung ano ba tong lugar na pinuntahan ko. Hindi ko akalaing makakakita ako ng mga taong kumakain ng kapwa-tao. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang may sumigaw sa bandang unahan. Sunod-sunod na naglabasan sa mga tahanan. Mga walang saplot na tao, mapababae man o lalaki. Gumagapang ang mga ito sa daan, papunta sa aming kinatatayuan. Humarang si Panggong sa harapan ko at isa-isang pinagsusuntok ang bawat lalapit. Ang pinagtataka ko, bakit hindi ginagalaw ng mga taong yon si Panggong? Alam ko naman na may minana itong kakayanan mula sa tatay niya, pero hindi pa din sapat na dahilan yon para masagot ang mga katanungan ko. Napaatras ang mga aswang sa tuwing aambahan sila ng suntok ni Panggong na tila mga batang takot mapalo. Chito, kaya pa ba ng puso mo? Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo sa aswang nakamuntikang dumagit sa'yo kagabi. Wika ni Yaya Elena. Naglakad kami ng ilang metro. Narating ang isang maliit na kubo. Nakaupo doon ang isang lalaking may hawak na palakol. Romulo, alam mo naman na siguro ang dahilan kung bakit ako naparito. Wika ni Panggong. Nagulat ako dahil biglang kinumpronta ng binata ang lalaking tinawag niyang Romulo. O bakit, Panggong? Bawal na ba akong bumisita sa tahanan ng ating panauhin? Hindi ba't may kasunduan tayong hindi kayo makikialam sa mga tao? Bakit parang binabaliwala niyo ang pinag-usapan niyo ni tatay? Wala na ang tatay mo. Sa palagay mo, susundin pa din ba ng mga kasamahan ko ang kasunduang yon? Hindi mo ba napapansin? Sa palagay mo, kung susundin namin ang kasunduan, saan kami kukuha ng pagkain? Tanong ni Romulo kay Panggong. Bahagya akong napaatras. Tumayo si Romulo. Dala ang hawak nitong palakol. Naglakad papunta kay Panggong na nooy walang reaksyon ang muka. Mas malaki sa kanya ang taong yon at hindi hamak na mas malakas. Pero hindi ko naramdaman ang takot sa anak ni Yaya Elena. Ganun ba? Talagang babaliin niyo ang kasunduan niyo ni tatay? Kung yan ang gusto mong mangyari, sige, mag-aklas kayong lahat at sisiguraduhin kung wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay sa baryong ito. Wika ni Panggong. Nagulat ako sa naging banta ng binata. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng katapangan ang binatang yun. Maging si Yaya Elena, tila kampante din sa mga nangyayari. Biglang nag-angat ng palakol si Romulo at akmang ihahambalos ito kay Panggong. Napatakip ako ng mata dahil alam kong siguradong biyak ang ulo nito sa oras na tamaan ng talim ng napakalaking palakol. Ngunit ilang segundo na ang nakalilipas. Tila hindi pa din ako nakakarinig ng anumang ingay. Kaya pinili kong dumilat para makita kung ano nga ba ang nangyari. Nagulat ako dahil hawak-hawak na ni Panggong ang palakol, habang si Romulo naman nakahandusay na sa lupa. Hindi ko alam kung anong ginawa nito, pero kahit papano nawala ang kaba ko sa pag-aakalang tapos na ang gulo. Lumapit ako kay Panggong. Ngunit itinulak ako nito pabalik. Nakita ko ang napakaraming mga tao na naglalakad papunta sa kinatatayuan nito. Diyan ka lang at manood ka kung paano kong didisiplinahin ng mga aswang na to.
Wika ni Panggong. Matapos magsalita ay naglakad ito papunta sa mga tao. Nagsipagsugod ang mga ito. Ngunit kagad ding umatras dahil tila natakot. Itinaas ni Panggong ang kamay at biglang nagtakbuhan ang mga aswang palayo. Subukan niyo pa uling tumuntong sa kabilang baryo nang makita niyo ang hinahanap niyo. Sigaw ni Panggong. Hindi ako makapaniwalang napaatras nito ang napakadaming aswang. Matapos ay kagad din kaming umuwi. Nakikita mo na kung ano ang nagagawa ng disiplina sa pagkatao, Chito. Si Panggong. Matagal na sinanay ng kanyang ama at ito ang naging bunga ng kanyang pagsasanay. Wika ni Yaya Elena. Hindi ko inakalang masasaksihan ko ang ganitong pangyayari. Nani sa hinagap, hindi ko inakalang totoo. Bigla kong naalala sina mama at papa. Napagtanto ang pagkukulang ko sa kanila. Kinabukasan, kagad kong inayang umuwi si Yaya Elena. Dali-dali naman itong pumayag. Matapos ang napakahabang biyahe, pakiramdam ko ay nakabalik ako sa dati kong sarili. Maniwala man kayo sa hindi, una kong nilapitan ay ang aking ama. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Papa. Hindi ko akalaing ibababa nito ang sarili para lamang maayos ang gusot naming mag-ama. Naging malaking inspirasyon sa akin si Panggong, maging ang kanyang yumaong ama. Kahit si Yaya Elena, nagulat sa naging pagbabago ko. Itinuloy ko ang pag-aaral at sa wakas, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Hindi ko akalaing magiging inspirasyon ko ang isang lalaki. Bertudes sa baryo ng mga aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Undoy. Taong 1998. Probinsya ng Capiz. Madalas ka bang maligaw o mapadpad sa isang lugar na hindi naman pamilyar sa'yo? Ano kaya ang gagawin mo kung mapadpad ka sa baryo ng mga aswang? Handa ka bang makipaglaban para sa iyong buhay? O hahayaan na lamang kung ano ang iyong kapalaran? Ang kwentong tampok sa araw na ito, mula sa isang binata na tawagin na lang natin sa pangalang Undoy. Ayon sa kanya, ang kwentong binabahagi ay personal na karanasan ng kanyang lolo Romel. Naikwento nito ang bagay na yon noong wala pa itong sakit at malakas pa. Ayon kay Undoy, merong banda ang lolo at tumutugtog ito noong araw. Nangyari ang karanasan na yon kay Romel noong binata pa ito. Kasagsagan ng kanilang pag-uumpisa sa banda. Kaya naman babalikan natin ang panahong noong binata pa si Romel. Laki sa simpleng pamumuhay. Meron itong lolo na isang albularyo kaya naman may kaalaman sa lihim na karunungan ang binata. Ngunit hindi ito sumunod sa landas ng ama dahil mas gusto ni Romel ng tahimik na buhay. Ayan ka na naman sa kanta at banda mo na yan. Wala namang kayong patutunguhan dyan kundi gastos lang. Wika ni Ilyong, tatay ni Romel. Pero tay, dito po ako masaya eh. Mahal ko ang musika at sana naman, suportahan mo ko sa gusto ko. Tugon ni Romel. Masaya ka nga, pero hindi ka naman kumikita dyan. Tsaka puro ka lang paluwal. Muling wika ng ama. Malalim na napabuntong hininga si Romel at napailing na lamang. Wala naman halaga ang pera sa akin tay.
Ganun din naman kayo ni Lolo, di ba? Nanggagamot kayo kahit walang bayad o kapalit. Sandaling natahimik si Tatay Ilyong sa sinabi ng anak at kagad sinagot si Romel. Kami may katuturan ng aming ginagawa. Nakakapagpagaling kami. Ang banda-banda mo, anong dulot niyan? Sayang naman ang tinuro namin sa'yo kung hindi mo gagamitin. Ito po ang gusto ko, Tay. At hindi nyo na ho ako mapipigilan doon. Pareho kayo ng kaibigan mo si Olga. Naturingang mga anak ng antingero at manggagamot. Pero walang pagpapahalaga. Hindi ko na alam pa ang gagawin sa'yo. Ito po ang pinili naming landas. Na sana naman ho, suportahan nyo. Huling wika ni Romel. Hindi naman sumagot pa si Tatay Ilyong sa sinabi ng anak. Sa totoo lamang, ayaw ng ama na magbanda si Romel dahil nais nitong sumunod sa kanyang yapak ang anak. Ngunit tila walang plano ang binata na sundin ang mga payo. Mas pinili ni Romel ang kagustuhan kesa sa mga sinasabi ng ama at lolo. Gayunpaman, kahit na hindi pabor si Ilyong sa nais ni Romel, wala na itong nagawa kundi ang suportahan na lamang ang anak sa gusto nito. Isang araw, nagkaroon ng piyesta sa lugar. Kagad na naimbitahan ang magkakaibigan upang tumugtog. Chance na natin to para ipakita sa mga magulang natin kung gaano kasaya ang pagtugtog ng musika. Wika ni Olga. Tama ka, Olga. Pagod na ako masabihan ng kuya ko na wala raw ako mararating sa pagtugtog sa banda eh. Dagdag pa ni Elmo. Kahit ako, palagi na lang minamaliit ng mga pinsan ko. Kesyo hanggang pangarap na lang daw ako. Nakakainis, di ba? Wika ng isa pang kaibigang si Dimple. Habang si Romel naman, tahimik sa isang sulok at hindi ito nakikisabay sa mga kaibigan. Gawin natin to para sa ating sarili, hindi para sa kanila. Parang pinapakita lang natin sa kanila na tama sila ng iniisip eh. Basta dating gawi pa rin ha. Dapat masaya. Sulitin natin ang oras na meron tayo habang umaawit sa harap ng maraming tao. Wika ni Romel. Darating ang pamilya ko mamaya. Manonood sila kaya galingan natin ha. Wika ni Olga. Aba oo naman. Dumating man sila o hindi, gagawin natin ang lahat para maging maganda ang pagtatanghal natin. Maliwanag ba? Tugon ni Romel. Tumango naman ang mga ito at kagaya ng kanilang pinag-usapan. Kumanta ang mga ito. Marami ang nasiyahan sa kanilang pagtatanghal. Matapos ang pag-aawit ng banda, nilapitan ang mga ito ng isang babae. Ako nga pala si Marimar. Dayo lang ako dito pero nagustuhan ko ang pagkanta ninyo. Sinabihan ako ng mga kasama ko na lapitan kayo para ipaalam na iniimbitahan namin kayo na umawit sa piyesta sa aming lugar. Kung pwede kayo. Wika ni Aling Marimar. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Natuwa dahil sa wakas, may nakapuna na sa kanilang talento. Tanggapin na natin yan. Sayang naman yung racket tsaka kikitain natin. Wika ni Elmo. Narinig mo naman ang sagot ng mga kaibigan ko, no? Pupunta po kami. Pero paano po pala kami pupunta doon? Hindi naman namin kabisado eh. Tanong ni Romel. Ngumiti ang babae sa tanong ng binata. Aba syempre. Ituturo ko sa inyo. Bale sasamahan ko kayo. Nga pala, sa makalawa na yon ha? Aasahan ko kayo. Heto nga pala ang numero ko. I-text nyo na lamang ako riyan. Wika ni Aling Marimar. Tumango naman ang magkakaibigan.
Tuwang-tuwa ang mga ito ngunit si Romel ay tila may agam-agam. Teka, wala ba kayong napansin doon sa babaeng lumapit sa ating kanina? Tanong ni Romel. Napakunot ang noo ng mga ito. Ngunit mabilis na sumagot si Olga. Oo nga, napansin ko kanina na parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yon. Tugon ni Olga. Baka pagod lang yan. Magpahinga na tayo. Bukas mag-e-ensayo tayo, ha? Wika ni Dimple. Tama si Dimple. Wala naman kaming napuna na kakaiba kay Aling Marimar eh. Dagdag ni Elmo. Napabuntong hininga ang dalawa at nagtataka dahil sila lamang ang nakaramdam ng bagay na yun. Nakapagtataka lang dahil dalawa kami ni Romel ang nakapansin. Hindi kaya may kakaiba talaga sa kanya? Wika ni Olga. Hayaan mo na. Baka tama naman sila Elmo. Dahil lang to sa pagod tsaka nagugutom na rin ako eh. Tugon ni Romel. Siguradong gutom lang yan. Kaya kung ano-anong naiisip ninyo, kain na lang tayo ng lugaw. Mungkahi ni Dimple. Napangiti ang magkakaibigan sa sinabi nito. Kagad nagpunta ang mga ito sa lugawan. Kumain sila at nagkwentuhan patungkol sa kanilang plano. Alam mo, kapag sikat na tayo, gusto kong makapagpundar ng sarili nating sasakyan para hindi na natin kailangan mag-arkila pa. Wika ni Elmo. Ipagdasal natin na sana sunod-sunod na yung racket natin ang sa ganun. Matupad yung mga nais natin, oh. Tsaka sana maraming kumuha sa atin. Wika ni Romel. Yan ang kailan. Mukhang kapag hindi pa tayo naging sikat at kumita, malamang sa malamang, ipagpapatuloy ko na lang ang pagiging babaylan. Wika ni Olga. Pinulong lamang nito ang salitang babaylan. Napakunot ang noo ng mga kaibigan nito. Ayaw mo nga nun, di ba? Bakit yun ang gagawin mo? Kung sakaling hindi maging maayos itong banda natin. Tanong ni Elmo. May iba ba akong pagpipilian? Wala naman akong magagawa. Tugon ni Olga. Ako rin eh. Baka kagaya ni Olga. Sumunod na lang ako kay tatay. Yun din naman yung matagal na nilang gusto eh. Bakit ba ganyan ang sinasabi ninyo? Hindi ba pwedeng maging positibo kayo? Di ba nga, may pupuntahan pa tayong pestahan sa susunod na linggo? Oo nga. Malay nyo dahil doon, may magbukas na bagong oportunidad sa atin. Wala naman masamang mangarap, di ba? Tsaka libre lang naman yun. Dagdag ni Elmo. Natawa naman ang mga ito sa sinabi ng binata. Nagpatuloy na lamang sa kanilang pagkain. Matapos ang araw na yon, nag-ensayo ang mga ito at hindi nagpabaya sa pagsasanay. Ano ba naman yan anak? Palagi ka namang wala dito sa bahay ah. Ano ba yung pinaghahandaan ninyo? Halos hindi na kita nakakasabay na kumain. Wika ni Tatay Ilyong. Natahimik naman si Romel sa sinabi ng ama. Totoo naman ang sinasabi nito. Halos wala na siyang oras sa pamilya. Pasensya na tay ah. Abala lang po talaga ako tay sa paghahanda sa darating na piyesta. Tugon ni Romel. Napakunot ang noo ni Tatay Ilyong sa sinabi ng anak. Naghahanda? Piyesta? Saan namang lugar? Ikaw Romel mag-ingat-ingat ka sa kakadayo sa ibang lugar. Babala ni Tatay Ilyong. Napakamot naman sa ulo si Romel. Sa totoo lang na mga oras na yon, nagmamadali na ito ngunit naharang pa siya ng ama.
Wala naman pong mangyayari sa akin, Tay. Tsaka alam ko naman po ang gagawin ko eh. Tugon ni Romel. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Ilyong sa sinabi ng anak. Kahit na, hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari. Isa pa hindi mo man lang sinabi sa akin ng tungkol dyan. Kasi naman, Tay, hindi ka rin naman interesado kahit pa ikwento ko sa'yo. Anak, syempre pagdating sa bagay na yan, gusto ko alam ko. Lalo na't baka mapahama ka. Paano kung may mangyari sa'yo na masama? Paano ko yun malalaman? Tanong ni Tatay Ilyo. Natigilan naman si Romel. Hindi nito inaakala ang sasabihin ng ama. Ano bang sinasabi mo, Tay? Hindi naman ako mapapahamak sa gagawin namin eh. Kakanta lang po kami sa isang pestahan. Yun lang. Tsaka matanda na po ako. Kaya ko na ang sarili ko. Wika ni Romel. Natahimik naman ang ama. Kinuha nito ang punyal sa tagiliran, maging ang isang medalyon at inabot yon sa anak. Kung ganon, isuot mo itong medalyon. Himasin mo lamang yan kapag nasa panganib ka at darating ako kagad. Magagamit mo rin ang punyal na ito bilang proteksyon sa kahit na sino, mapatao man o kakaibang nilalang. Wika ni Tatay Ilyong. Natahimik si Romel. Hindi nito maunawaan ang kinikilos ng ama. Tay, nagtataka lang ako sa kinikilos mo. Hindi ka naman ganyan ah. May nangyari po ba? Bigla ka na lang naging maalalahanin eh. Tanong ni Romel. Sandaling natahimik si Tatay Ilyong. Nakakita ako ng pangitain na mapapahama kayong magkakaibigan at ayokong mangyari yun. Wika ni Ilyong. Tay naman, walang mangyayari sa aking masama. Alam mo naman na kaya ko ang sarili ko eh. Tatay mo ko, Romel. Kaya hindi mo ko masisisi na mag-alala sa'yo. Alam natin pareho na kahit kailan, hindi ako nagkamali sa mga pangitaing nakikita ko. Wika ni Tatay Ilyong. Napabuntong hininga na lamang si Romel. Kinuha ang binibigay sa kanya ng ama. Sige na po, Tay. Kailangan ko na pong umalis eh. May gagawin pa po ako. Mag-iingat po ako kaya huwag kang mag-alala. Wika ni Romel. Napatango na lamang si Tatay Ilyong. Ngunit simula ng araw na yon, palagi na nitong sinusundan ang anak saan man ito magpunta. Pagkarating sa lugar ng ensayo, nagsisimula na sa pag-iensayo ang mga kaibigan ni Romel. Kaagad naman siyang pinuna ng mga ito. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nagsimulang mag-ensayo eh. Wika ni Elmo. Napabuntong hininga naman si Romel sa sinabi ng kaibigan. Si Tatay kasi, sinermonan pa ako tapos sinabi niyang nagkaroon daw siya ng pangitain. Tugon ni Romel. Natahimik ang mga ito at umupo sa tabi ng binata. Ano daw ang nakita ni Mang Ilyong? Di ba? Hindi pa yun nagkakamali? Tanong ni Olga. Ang sabi ni Tatay, mapapahamak daw tayo. Kaya nga gusto niyang tumigil ako pero pakiramdam ko, gusto niya lang talagang patigilin ako eh. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na yon. Tugon ni Romel. Paano kung tama yung tatay mo? Paano kung hindi niya gawa-gawa yon? Anong mangyayari? Tanong ni Dimple. Huwag na kaya tayong tumuloy. Baka mamaya mapahamak nga lang tayo. Wika ni Olga. Nahihibang na ba kayo? Nakuuna tayo kay Aling Marimar.
Kaya hindi na tayo pwedeng umatras pa. Tama si Elmo eh. Tsaka hindi naman natin alam kung nagsasabi ba ng totoo si tatay. Hayaan na lang natin yun. Ituon na lang natin ang atensyon sa pag-iensayo. Wika ni Romel. Natahimik ang mga kaibigan nito at pinagpatuloy na lamang ang kanilang nasimulan. Inalis naman ng binata sa isipan ang mga sinabi ng ama at tinuon na lamang sa ibang bagay ang isipan. Naging maayos ang pag-iensayo ng mga ito at naging masaya sila sa kanilang ginagawa. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ng mga ito. Ngunit bigla na lamang hindi nagpakita sa kanila si Aling Marimar. Kaya naman nagtaka ang magkakaibigan. Di ba? Ngayon yung sinabi ni Aling Marimar. Pero bakit hindi siya sumasagot? Tanong ni Elmo. Baka naman abala lang. O kaya may importanteng ginagawa. Huwag niyo na lang tigilan sa pagtawag. Tugon ni Olga. Hindi rin kasi siya sumasagot kahapon sa tawag ko. Kaya nagtataka na ako eh. Wika ni Dimple. Natahimik ang magkakaibigan at kinulit pa rin ng mga ito si Aling Marimar. Lalo na't nakaayos na silang lahat. Hanggang sa sumapit na ang gabi, hindi pa rin nagpaparamdam ang matanda. Baka pinaglaruan at pinaasa lang tayo ni Aling Marimar ah. Sayang yung oras natin. Hayaan nyo na. Wala na tayong magagawa dyan. Ang mahalaga, nakapag-ensayo tayo at handa na kung sakali may kumuha pa sa atin, di ba? Tugon ni Romel. Nagpa siya ang magkakaibigan na umuwi na lamang at labis na lungkot ang naramdaman ng mga ito dahil sa nangyari. Oh, anong nangyari sa lakad ninyo? Akala ko ba may racket kayo ngayon? Tanong ni Tatay Ilyong. Hindi nga po natuloy tay. Hindi na sumagot pa sa tawag namin yung kumuha sa amin. Tugon ni Romel. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sayang lang sa oras at pagod. Pero ang mahalaga, maayos ang kalagayan mo. May gusto ka bang kainin? Lulutuin ko kagad. Gusto ko sana ng sinigang na hipon tay. Pwede niyo po ba akong lutuan? Aba syempre naman. Magpahinga ka muna riyan at ipagluluto kita. Tugon ni Tatay Ilyong. Nagtataka naman si Romel sa kinikilos ng ama. Ngunit hindi na lamang niya ito pinunapa dahil naisip ng binata na maaaring namiss lamang siya nito. Habang nagluluto, nakikipagkwentuhan sa anak si Tatay Ilyong. Alam mo tay, naninibago talaga ako sa'yo. Hindi ka namang ganyan eh. Wika ni Romel. Natahimik si Tatay Ilyong sa sinabi ng anak. Sa totoo lang, nangangamba ang lalaki na mawala sa kanyang anak. Kaya naman lahat handa nitong gawin para lamang masulit ang sandaling kasama niya ito. Masama pa rin ang kutob ng lalaki, kaya naman nag-aalala ito para sa anak. Lalo na't hindi naman nagsasabi sa kanya si Romel. Ayaw mo bang ganito ako anak? Gusto ko kasing mapalapit sa'yo eh. Alam kong hindi buong puso na masusuportahan kita sa gusto mong pagbabanda. Pero pinipilit ko ang sarili kong unawain ka. Dahil ako na lang ang pamilya na meron ka. Wala na ang lolo mo at wala na rin ang nanay mo. Tugon ni Tatay Ilyong. Bahagya namang naluha si Romel sa sinabi ng ama. Kaya naman tumayo ang binata at niyakap ng napakahigpit si Tatay Ilyong. Salamat tay ah. Dahil kahit papano, sinusubukan mong intindihin ako. Kahit na palagi na lang kitang sinusuway. Masaya ako dahil kahit papano, nagiging magkasundo na tayo. Wika ni Romel.
Napangiti si Tatay Ilyong sa sinabi ng anak. Anak, pwede bang huwag ka nang maglihim pa sa akin? Wala nang sikreto sa isa't isa at maging bukas tayo pareho. Wika ni Tatay Ilyong. Pinunasan ni Romel ang luha sa pisngi. Kagad itong tumango. Kung yan po ang gusto mo tay, gagawin ko. Pasensya na kung hindi kita nasunod ha. Hindi ako sumunod sa yapak mo at mas piniling sundin ang kagustuhan ko. Wika ni Romel. Napangiti si Tatay Ilyong. Sabay na kumain ang mag-ama. Matapos ang pag-uusap na yon, naging bukas na ang dalawa sa isa't isa. Makalipas nga ang 1 linggo. Tumawag si Aling Marimar sa magkakaibigan. Sinundo ang mga ito sa kanilang baryo. Akala ko ho, hindi na ninyo kami kukunin na tumugtog. Wika ni Olga. Nako, pasensya na't hindi ko kayo nasabihan. Nagkaroon kasi ng problema tapos nasira pa itong cellphone ko. Hindi rin ako nakapunta dito dahil inayos namin ang kaguluhan sa amin. Pero maayos naman na, kaya tuloy na ang piyesta. Tugon ni Aling Marimar. Yun oh, akala ko masasayang na yung pagsasanay namin. Hindi naman pala. Wika ni Elmo. Napangiti ang matanda at ng araw na yon. Nagpaalam na sa kani-kanilang pamilya sila Romel. Ngunit ng araw ding yon, wala si Tatay Ilyong sa kanila dahil dumayo ito sa kabilang baryo para manggamot. Kagad na umalis ang magkakaibigan, lalo na't minamadali sila ni Aling Marimar. Bumiyahe ang mga ito at sagot pa ng matanda ang sasakyan ng magkakaibigan. Ngunit habang nasa biyahe, nakaramdam ng hindi maganda si Olga at Romel. Pakiramdam nila, merong mali ngunit hindi na lamang nila yon pinagtuunan ng pansin dahil masaya ang mga ito na tutugtog na sila. Makalipas ang ilang oras na biyahe, bigla na lamang nasira ang sasakyan ng mga ito. Kaya naman tinignan nila Romel ang sasakyan ngunit napagtanto nilang sumabog ang gulong. Teka, anong gagawin natin? Malayo pa po ba yung baryo nyo, Aling Marimar? Tanong ni Romel. Nako iho, malapit na lang. Kaya mas mainam na lakari na lang natin. Tugon ni Aling Marimar. Yun naman pala eh. Tara na, lakari na lang natin para naman makarating na tayo. Wika ni Dimple. Gagad na dinampot ng mga ito ang kanilang mga gagamitin. Labis na tuwa ang kanilang naramdaman. Lingid sa kalaman ng magkakaibigan. Nahulog na sila sa patibong ni Aling Marimar. Dahil isa itong aswang. Ilang sandali ang lumipas. Nakarating sa tila lumang baryo ang magkakaibigan. Sinalubong pa ang mga ito ng nagpakilalang kapitan. Malugod na tinanggap ang magkakaibigan at labis ang sayang naramdaman ng mga ito. Maupo muna kayo riyan. Sigurado kong napagod kayo at nagugutom dahil may kalayuan din ang nilakad natin. Wika ni Aling Marimar. Naku, ayos lang po. Ikaw nga ang dapat magpahinga, Aling Marimar. Kasi mukhang napagod ka kanina eh. Tugon ni Elmo. Kaya nga po, tapos sinundo mo pa kami sa baryo. Dagdag ni Dimple. Napangiti naman si Aling Marimar at umiling. Ay nako, sanay na ako sa ganito. Araw-araw binabaybay ko ang ilog at bundok para lang kumita ng pera at makakuha ng pagkain. Wika ni Aling Marimar.
Namangha ang magkakaibigan sa sinabi ng matanda. Ngunit hindi nila alam. Pinapaniwala lamang sila ng matanda sa kasinungalingan. Dahil silang magkakaibigan ang gagawin nitong handa sa piyesta. Napakasipag mo naman, Aling Marimar. Nga pala, anong oras po magsisimula ang piyesta? Para po mahanda namin yung mga gamit. Tanong ni Romel. Nako, nakausap ko si Kapitan. Bukas na raw itutuloy ang piyesta dahil marami pang dapat ayusin. Pero wag kayong mag-alala dahil meron naman kayong tutuluyan. O sige, dyan na muna kayo. Ikukuha ko lang kayo ng makakain at maiinom. Tugon ni Aling Marimar. Kaagad na umalis ang matanda. Inayos naman na magkakaibigan ang kanilang mga gamit. Kakaiba yung mga tao dito, no? Hindi tumitingin sa mata kapag nakikipag-usap. Hindi ako sanay ng ganun Wika ni Olga. Napansin naman ni Romel na tama ang sinabi ng kaibigan. Kaya naman naging mapagmasid ang binata sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumalik si Aling Marimar. Bit-bit ang kanilang mga pagkain ngunit nang amuyin ng binata ang pagkain. Para bang hindi ito komportable kaya naman nag-alinlangan ito. Nakagad namang napuna ng matanda. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman namin kayo lalasunin. Wika ni Aling Marimar. Napakamot naman sa ulo si Romel. Bahagyang nahiya kaya naman kagad na kinain ito ang hinain sa kanila. Maya-maya pa, inihatid ni Aling Marimar ang magkakaibigan sa kanilang tutuluyan. Salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa amin. Wika ni Dimple. Tumango lamang si Aling Marimar at iniwan ang magkakaibigan. Nagkwentuhan pa ang mga ito. Hanggang sa tuluyang nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang mahimbing na pagtulog, nakarinig sila Romel ng ingay sa labas ng kanilang tinutuluyan. Teka, naririnig niyo ba yun? Parang kakaibang tunog yun mula sa iba't ibang hayop. Wika ni Olga. Kinabahan na ang magkakaibigan at sumenya si Romel sa mga ito na huwag mag-iingay. Dali-daling sumilip si Romel sa siwang ng bintana. Dito niya nakumpirma na tama ang hinala ni Olga. Walang iya. Napadpad nga tayo sa baryo ng mga aswang. Wika ni Romel. Dali-daling kumilos ang magkakaibigan. Lumabas sa loob ng bahay. Kagad naman silang nakita ng mga aswang. Kaya naman walang nagawa ang mga ito, kundi lumaban sa mga nilalang. Mabuti na lamang suot ni Romel ang medalyon na bigay sa kanya ng ama. Kagad niya itong hinimas. Ginamit ng binata ang punyal na palaging dala at nilabanan ang mga aswang. Ito na yata ang sinasabi ng tatay mo, Romel. Dapat nakinig tayo sa kanya. Ano nang gagawin natin? Hindi natin kakayanin ng mga yan. Wika ni Olga. Walang nagawa ang magkakaibigan kundi ang lumaban para sa buhay. Nang mga oras na yon, duguan na ang magkakaibigan. Huwag na kayong manlaban pa. Dahil kayo ang magiging handa namin sa aming piyesta. Wika ni Aling Marimar. Napaatras ang magkakaibigan dahil wala na silang mapupuntahan pa. Ngunit ilang sandali ang lumipas. Bigla na lamang bumulagtas sa lupa ang mga aswang. Laking pasasalamat ni Romel nang makita ang ama. Sa tingin mo, hayaan kitang paslanghin ng anak ko. Dadaan ka muna sa akin
bago mo mapatay ang anak ko. Sigaw ni Tatay Ilyong. Napaatras ang mga aswang ngunit hindi sila nakatakas sa bagsik ni Tatay Ilyong. Unti-unting namatay ang mga aswang hanggang si Aling Marimar na lamang ang natira. Mabilis na kumilos ang matanda at nakuha nito si Dimple. O sige, lumapit kayo. Dudukutin ko ang puso nitong kaibigan ninyo. Banta ni Aling Marimar. Natahimik si Romel. Nag-isip ng paraan at hindi na pinalipas ng binata ang oras. Inihagis nito ang punyal. Tinamaan sa noo si Aling Marimar. Nabitawan nito si Dimple. Nanginginig ang dalagang yumakap kay Olga. Mabilis namang nag-usal ng orasyon si Tatay Ilyong. Hindi nakagalaw sa kinatatayuan ng aswang. Nilapitan niya ito. Hinugot ang punyal at kagad nilaslas ang leeg ni Aling Marimar. Hindi nagtagal. Nakatakas na sa baryo ng mga aswang ang magkakaibigan. Nakauwi na sila sa kanilang pamilya. Labis na nagpasalamat ang magkakaibigan kay Tatay Ilyong. Naging aral sa kanila ang nangyari. Nang dahil sa karanasan, tinigilan na ng magkakaibigan ang kanilang pangarap na bumuo ng banda. At mas pinili nilang mag-aral ng lihim na karunungan. Kalaunan, naging dalubhasa rin sa lihim na karunungan ang magkakaibigan. Ginawa nila ang lahat ng yun para tumulong sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.